Walang banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang siniguro ng Malacanang matapos ang naging marahas na protesta sa Maynila kamakailan. Samantala, inalmahan naman ng palasyo ang bagong pambabatikos ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Sa kabila ng pagputok ng karahasan sa mapayapa sanang protesta laban sa katiwalian, tiniyak ng Malacanang na walang banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Wala pong nararamdaman sa kasalukuyan na threat. Of course, maliban lang, sabi nga natin, sa mga nakaraang threat ng Vice Presidente sa kanyang buhay. Sa ngayon po ay wala pong direct threat na nakikita at nararamdaman ng Pangulo at ang gobyerno. Pinalaga ng palasyo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na inabandona at kinalimutan na umano ng gobyerno ang mga overseas Filipino workers o mga Pinoy na nagtatrabaho sa labas ng bansa. Giit ng Malacanang, prioridad ng administrasyon ang kapakanan at kaligtasan ng mga OFW. Patunay ang pagtatayo ng Migrant Workers Office sa iba't ibang bansa na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. At meron din pong quick response team ang DMW at kung kinakailangan ng rescue at hindi sila agad nakakapasok, humihingi agad sila ng tulong sa mga otoridad, mga police authorities sa nasabing bansa. Kaya ito pong binabanggit ng Vice Presidente na walang naitutulong sa mga OFWs, it is another fake news. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways na ayusin ang higit 1,000 silid-aralan na na-turn over na sa Education Department pero hindi pa rin magamit dahil hindi kumpleto ang konstruksyon. Kung ano po ang dapat mapakinabangan at kailangan maayos, dapat pong ayusin sa pinakamabilis na panahon para po mapakinabangan to dahil sayang po mga pera na nagamit dito. Kung kinakailangan kumpuniin, dapat makumpuni ng agaran. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.